Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas-masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong iniilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno, partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda? Hello, what's up? Your best here. Opo, ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at kati-kati sa katawan. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang punso, Valmica amrotica o bahay ng mga langgam ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin. Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kanilang mga koloni. Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato at maging sa ating mga tahanan. Ang lupa ngang ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una, ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamiting pampakinis sa mga tungko o lutuang ginagamitan ng kahoy kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam ay maaaring kunin at gamiting pangtanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy. Pagkatapos ay ipahid na nga sa iritableng balat na nakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, spasm o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng neem at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isa-alang-alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng kondisyon ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan-saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Kakaibang klase ng langgam o kakaibang klase ng nilalang? Ano nga ba ang mga bagay na ito na unti-unting tumutubo sa ulo ng mga langgam? At bakit sinasabing
ito ay napakamahal. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga ba nagkakaganito ang mga insekto? Partikular na nga itong mga langgam. At bakit nga ba mayroong biglang sumisibol na animoy antena sa kanilang mga ulo? Napakamahal din pala ng mga bagay na ito na maaaring hindi mo pa nga alam. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang fungi o fungus ay mga mikroorganismo na nabubuhay lamang sa mga patay at nabubulok na mga puno, hayop at mga halaman. Sila nga ang mga eukaryotic na organismo na kauri ng amag, yeast at ilang klase ng mushroom. Subalit mayroon din palang isang uri ng fungus na pawang ang mga buhay ang kanilang tinatarget at balak nilang tirahan. Ito nga ay ang mga mikroorganismo na kung tawagin ay cordyceps. Ang mga spores at particles ng fungi na ito ay sumasama sa hangin at kumakalat sa kagubatan, kung saan mayroong sapat na hangin, humidity at temperatura angkop sa kanila upang mabuhay. At kung ang mga spores na ito ay madikit sa mga nilalang na naglipana sa kagubatan, katulad ng langgam, ito nga ay magsisimulang pumasok sa kanilang katawan, sistema at sa kanilang utak. At pagkalipas lamang ng 4 hanggang 5 araw, ay magagawa na nilang manipulahin ang behavior at ang buhay ng langgam. At sila na nga ang mayroong kontrol. Opo, animoy nagmimistula nga silang mga zombie at hindi na alam kung ano ang kanilang ginagawa. Pagkalipas pa nga ng ilang araw, ay mamamatay na rin ang lubusan ang mga langgam. At dito ay susuloy ang animoy mga sanga-sanga sa kanilang katawan. At ang bagay na ito o ang cordyceps na ito ay pininiwala ang isang mahusay na panlunas ng mga Chinese. Madalas nga nila itong ginagawang kape, mamahaling regalo, at kadalasan ay mas mahal pa nga ang presyo nito kesa sa ginto. Subalit huwag kang mag-alala, hindi nabubuhay sa katawan ng tao ang fungus na ito, at madalas nga ay nakatutulong pa. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng nito at aligagang langgam o insekto, ay obserbahan mo ito dahil baka nasa ilalim na din siya ng mind control ng fungus na ito, ang fungus na cordyceps. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best Baby, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best Baby, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best Baby, dito yan sa Best Baby, dito yan sa Best Baby. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara Baby. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa lina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong.